Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Energy at iba pang ahensya na pabilisin na ang mahakbang para maraming mahikayat na gumamit ng electric vehicle sa bansa. Narito ang aking unang balita. Kasabay ng huling araw ng consolidation para sa jeepney modernization, iniutos si Pangulong Bongbong Marcos sa Energy Department at iba pang ahensya na madaliin ang mga hakbang para dumami ang electric vehicles kahit pampublikong sasakyan. Sa datos ng DOE nitong 2023, nasa kumulang 7,000 lamang ang mga rehistradong e-vehicle sa bansa. Wala pa sa 1% ng mga mahigit 14 na milyong rehistradong sasakyan sa bansa. Pangunahing dahilan dito, ang mas mataas na presyo ng e-vehicles na mas mahal ng 20 hanggang 50%. We just have to address the worries kung magkakaroon ng transition. Yun yung upfront cost, yun yung saan ba pwede magpa-charge, yun yung ano pa ba yung mga pwedeng pag-ipunan o paggastusan at kung may financing bang available for that. Kung ang isang karaniwang dimaki ng modern jeep nagkakahalaga ng 2 million pesos halimbawa, ang kaparehong electric jeep nagkakahalaga na hanggang 3 million pesos. Pero babawi umano ito sa mas maliit na gastos sa gasolina o krudo araw-araw. Sa pagtaya ng DOE, ang sasakyan de gasolina 5 pesos kada kilometrong gastos. Sa diesel, 11 pesos kada kilometro, pero sa e-vehicle, wala pang 2 piso kada kilometro. So yung electric vehicles have 65% lower operating cost than the traditional, conventional vehicles, PUVs. So we estimate na magkakaroon tayo ng 2.4 million savings over a 15-year period using electric vehicles for public transportation. Balak palitan ng e-vehicles ang 10% ng mga sasakyan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ilang hakbang para mahikayat ang mas nakararami na mag-e-vehicle ang inilatag ng pamahalaan mula sa pagsuspindi ng import tariff, excise tax exemption, prioridad sa pagproseso sa LTO at LTFRB at meron tayong electric vehicle exempted from the Vehicle Volume Reduction Scheme or the number coding scheme. Kaya pag hinuli tayo ng MMDA, number coding, pag nakitang electric vehicle, walang offense, exempted. Bukod sa pagsasaayos sa infrastruktura tulad ng charging stations, bahagi ng programa ang pagsasanay sa mas maraming trabahador para kalaunay magkaroon ng manufacturing ng e-vehicles at mga bateryang ginagamit sa mga ito. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.